Marami ang nagre-request kung ano daw ang ating puto cheese recipe. Kaya ito na mga B, ang ating puto cheese na makinis, malambot at masarap. Pang merienda recipe lang ito, kaya kung gusto nyo ng pang negosyo, doblehin o triplehin nyo na lang ang mga sukat nito. Dito nga ay naglagay lang ako ng 1 cup all-purpose flour, 1/3 cup tubig at isang itlog. Tapos naglagay na rin ako ng tinunaw na butter, mga 2 kutsara ito. Pwede rin naman margarine or mantika ang gamitin, pero mas malasa talaga kapag ka-butter. Dito ay gumamit ako ng 1/2 can condensed, pampatamis natin. Hindi na ako gumamit ng asukal dito. Pero kung pambenta, pwede kayo mag-add ng 1/4 cup na asukal. Hindi na rin ako naglagay ng asin dahil maalat naman ang cheese na toppings, lalo na kapag malaking cheese yung ilagay natin. Hinalo ko muna lahat ang ingredients bago ko nilagay ang 1 kutsarang baking powder. Continuous lang sa paghalo ng dahan-dahan para siguradong hindi ito ma-overmix. Kaya ako kahit may buo-buo pa ay sinasala ko na ito. Kapag kaunang sala talaga ay medyo mabigat at mahirap salain, lalo na kapag maraming buo-buo pa ito. At ito naman yung resulta sa pangalawang sala. Isa ito sa mga dahilan kung bakit makinis yung puto na sa pagsasala. Kaya kung gusto nyo ng mas makinis pa, salain nyo ng hanggang 3. Pero hanggang 2 sala lang ang ginawa ko dahil pangkain lang naman namin ito. Dito naman tayo sa mga molders. Kung ang iba ay hindi na nagpapahid ng oil, ako nagpapahid talaga ako. Para siguradong hindi na talaga didikit yung puto at mabilis lang i-unmold. Pero kunting-kunting pahid lang talaga, yung tamang padulas lang. At ngayon nga ay magsasali na tayo sa mga molders. Nilipat ko lang yung mixture dito sa ating measuring cup. Kasi for me, mas maalwan maglagay kapag ganito kaysa dun sa paisa-isa na gamit ang tablespoon. Pagkatapos nga nating malagyan lahat ay i-rest muna natin to ng 15 to 30 minutes. Itong sa akin ay mga 30 minutes ko itong ni-rest. Pagkalipas nga ng 30 minutos ay nilagay ko naman itong mga cheese. Magnolia Daily Queso ang gamit ko dito na cheese. For me, maganda talaga siyang gamitin kasi firm siya. Hindi siya basta-bastang nabibiyak at natutunaw kahit naka-high fire ako. Ganyan kalaki at kakapal yung mga cheese natin, talagang sagana, kaya hindi na ako naglalagay ng asin sa mixture. After nga malagyan lahat ay lulutuin na natin to sa kumukulong tubig sa loob ng 10 minutes. Yes, 10 minutes lang sa akin kapag medyo molder. Then 15 minutes kapag large molder. At lagi ako naka-high fire sa puto cheese. Hindi ko pa na-try yung mid tsaka low. Tapos maglagay din tayo ng tela sa takip para hindi matuluan yung ating puto cheese. Pero okay lang din naman kahit walang tela. Matuluan nga lang siya, tapos puputi lang yung area na natuluan. Ganun lang yung effect niya. Yung cotton na tela talaga ang maganda gamitin kasi na-absorb niya talaga yung tubig at hindi tumutulo. Unlike dun sa mga ibang tela na tumutulo pa rin. After 10 minutes ay luto na nga itong ating puto cheese, no? 10 minutes lang ang cooking time, pero i-check nyo pa rin para sigurado kayong kung luto na ba ito. At ngayon nga ay mag-unmold na tayo para makita naman natin yung itsura. Pinalamig ko lang to ng konti bago ko in-unmold. Oh, 'di ba ang kinis, may mga ano-ano lang sa gilid, makukuha yan sa pangatlong sala.